Alice POV. Halos 3 araw na nakakalipas pero hindi pa rin umuwi si Miguel ng mansyon. Wala naman akong ginawa sa 3 araw na yon, kundi alagaan ang aking mga anak at alamin ang mga nakaraang nawaglit na sa isip ko. Game naman si Nanay Hilda na kinuwento sa akin lahat at isa pa nandyan din si Lamin at Alexos na handang sumagot sa lahat ng mga katanungan ko. Araw ng Friday. Abala kami ng mga bata sa swimming pool na makita kong paparating ang isang binabae. Tulala lang akong nakatitig dito at pilit kong iniisip kung saan ko nga ba siya nakita. Ay, nandito si Tita Alicia. Excited na wika ni Maine at umahon pa talaga to sa pool para salubungin ang bagong dating. Nakita ko ang paghalik nito sa pisngi ni Maine at ang pagturo ng bata sa gawi ko. Agad naman tong lumapit sa kinaroroonan ko at kitang-kita sa mga mata nito ang matinding pagkagulat na habang titig na titig sa akin. Alice, nagbalik ka. Wika nito. Umahon ako sa pool. Sinuot ang roba bago nakangiting hinarap ito. I am sorry but who are you? Tanong ko. Natigilan si Alicia at nagtatanong ang mga mata. Tumitig sa akin pati na rin sa aking mga anak. Who am I? Nakalimutan mo na ako? Ako to, ang kaisa-isa mong best friend dito sa mundo. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit ang tagal mong nawala? Tanong nito sa akin. Muli akong natigilan lalo pa na makita kong paglandas ng luha sa kanyang mga mata. Alicia? Best friend? May best friend ako? Naguguluhan kong tanong. Yan kasi ang pangalang sinambit ni Maine kanina bago umahon ng pool. Napakahirap na mawala ng alaala. Para kung bumalik sa pagiging bata na lahat ng mga mahalagang tao sa nakaraan ko ay tuluyan ng nawaglit sa isip ko. Yes, Alicia? Oy, kumusta ka na? Salamat at nagbalik ka na, Alice. Salamat dahil ligtas ka. Tumutulo ang luhang wika nito. Pagkatapos ay mahigpit akong niyakap. Hindi ko naman maiwasang mapaiyak dahil sa ginawa nito. Ramdam ko kasi ang sinseridad nito habang umiiyak. Pasensya ka na, Alicia. Ito ang epekto sa akin ng surgery dahil sa tumutubong bukol sa utak ko. Lahat ng nakaraan ko, tuluyan ko na nakalimutan. Naiiyak kong sagot dito. Alanganin naman tong napatango. Ayaan mo na yun, Alice. Importante nagbalik ka dito sa iyong palasyo at di ko na makikita pang umiiyak ang mga anak mo dahil hinahanap ka nila. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw yung nakita ko sa mall eh. Nakangiti nitong wika. Hindi ka ba galit sa akin? Nabanggit kasi sa akin ni Miguel na umalis ako noon nang hindi nagpapaalam kaya nagtatampo siya sa akin ngayon. Wika ako kay Alicia. Natigilan to at mataman akong tinitigan. Saksi ako sa kalungkutang pinagdaanan ng asawa mo noon, Alice. Walang araw na hindi kanya hinanap. Halos halugugan niya kahit sang sulok ng Pilipinas. Mahanap ka lamang niya. Kahit na anong mangyari, asawa mo siya. At siguro wala kang ibang choice kundi suyuin siya para manumbalik sa dati ang pagsasama ninyo. Sagot nito sa akin. Lalo naman akong nakaramdam ng guilt. Kinakabahan din ako sa isipin. Saan to nagpunta sa nakalipas sa 3 araw? Sa palagay mo, Alicia, anong pwede kong gawin para mapatawad niya ako? Hindi ko na alam kung anong mga gusto ni Miguel. Parang di ko na siya kilala. Kilala siya ng puso ko pero estranghero siya sa paningin ko. Naguguluhan ako. Pakiramdam ko kailangan namin mag-umpisa sa una. Sagot ko dito. Natitigilang tinitigan ako ni Alicia. Mahal ka ni Miguel, Alice. Buksan mo lang ang puso mo at pakinggan ang kanyang sinasabi. Alam ko kung gaano kahirap ang mga pinagdaraanan mo, pati na rin ang mga anak mo. Pero wag mong hahayaang mawasak ang pamilyang to dahil lang sa mga alaalang nawala sa'yo. Pwede namang mag-ipon ka rin lang ulit ng panibagong alaala. Mas maigi na rin sigurong tuluyan mo nang nakalimutan ang iyong nakaraan para makapag-umpisa kayo ng panibagong buhay. Makahulog ang sagot ni Alicia. Anong ibig mong sabihin? May nakaraan ba kami na dapat nang ibaon sa limot? Nagtataka kong tanong. Muling ngumiti si Alicia. Yes, jealousy, hatred, and many more. Kaya wag mo nang alalahanin ang nakaraan, Alice. Tapos na yon at nakapagpatawaran na kayo. Katunayan dyan, muli kayo naging buo bago ka nagkasakit. Sagot nito. Napaisip naman ako sa sinabi nito. Why not, diba? Kahit na pagbali-baliktarin ko pa ang mundo, malabo na talagang muli kong maalala ang lahat. Siguro nga tama si Alicia. Marami pa kaming mga napag-usapan ni Alicia bago to nagpa siyang umalis na. May mga nabanggit din to sa akin tungkol sa mga negosyo na naiwan ko daw noon bago ako nagkasakit at hanggang ngayon. Patuloy pa rin ang operation dahil tinatangkilik to ng madla. Pero lahat ng yon wala na akong pakialam. Hayaan ko na lang si Alicia na mag-manage doon dahil gusto kong i-focus lahat ng oras at atensyon ko sa mga anak ko pati na rin kay Miguel.
Hindi ko alam kung galit ba to o ano paman dahil hindi pa to umuwi. Pagkaalis ni Alicia, agad ko nang niyaya ang mga bata na umahon na sa pool. Masyado nang matagal ang kanilang pagbababad at baka magkasakit sila. Mommy, bakit di pa rin umuwi si Daddy? Miss na po namin siya? Tanong ni Maine. Natigilan naman ako dahil kahit ako hindi ko rin alam. Pwede naman natin siyang puntahan sa office eh. Hindi ba lagi tayong dinadala ni Daddy doon? Sagot naman ni Alexos. Napaisip naman ako. Oo na pala. Pwede naman naming puntahan si Miguel sa office niya. Baka masyado tong abala sa trabaho kaya nakakaligtan ng umuwi dito sa manson. Agad kong kinausap si Carla. Alam ko hanggang ngayon, kabisado pa rin ito ang mga lakad ni Lucas at alam nito lahat ng mga pinupuntahan. Nabanggit na rin kasi sa akin ito na ilang taon na din siyang nagtatrabaho dito at kabisado na niya ang ugali ng amo. Ayos lang naman po, Ma'am Alice. Wala naman pong nabanggit sa Sir Miguel na bawal kayong lumabas. Pero syempre, kailangan nyo pa rin po ng bodyguard para masiguro natin ang kaligtasan ninyo at ng mga bata. Nakangiting sagot ni Carla. Agad naman akong pumayag. It doesn't matter naman kung may bubuntot sa aming bantay or wala. Ang importante muli kong makausap si Miguel. Alam ko mahirap pero pipilitin kong muling kilalanin ang ugali ng asawa ko. Agad kaming umalis ng mansyon at dinala kami ni Carla sa isang mataas na building sa Makati. Ayon kay Carla, dito daw naglalagay si Miguel dahil ito ang kanyang main office. Kung ganon, marami pala talagang hawak na business ang asawa ko, kaya hindi nakakapagtaka na nakatira kami ngayon sa isang mansyon. Agad kaming bumaba ng kotse at naglakad papasok ng building. Kabi-kabilang pagbati naman ang aming natatanggap mula sa mga empleyado. Mukhang kabisado na ng kambal ang buong building dahil alam na nito kung saang elevator kami sasakay. Tahimik lang akong nakasunod sa kanila at kinakabisado ko lahat ng madaanan namin. Dito po tayo lagi sasakay, Mommy. Diretso na po kasi to sa office si Daddy pag hinto. Wika ni Alexo sa akin. Nakangiti naman akong tumango dito. Kita ko sa mukha ng kambal ang pagkasabik na muling makita ang ama. Tahimik lang naman ako habang iniisip kong papaano ko pakikiharapan si Miguel at anong sasabihin ko sa kanya. Mahirap talagang ganito. Lagi ako nangangapat, di ko alam kung paano pakikitunguhan ng mga taong kilala naman ako pero burado na sila sa alaala ko. Pagkabukas parang ng elevator, nagtatakbo ng aking mga anak papunta sa table ng isang medyo may edad ng babae. Gulat naman tong napatayo, direktang tumingin sa akin. Mukhang kilala ko nito kaya't ginitian ko to. Ma'am Alice, good afternoon po. Bakas ang kaba sa boses nito na bati sa akin. Oo, nawalan ako ng alaala, pero hindi ako tanga para mabasa sa mga mata nito na kinakabahan to sa aming pagdating. Auntie, nandyan po ba si Daddy? Agad na tanong ni Alexos. Alanganin namang napatango ito, kaya lalo akong kinutuban habang pasulyap-sulyap sa nakasarang pintuan. Pwede na ba kaming pumasok sa loob ng office? Seryoso kong tanong sa sekretary ni Miguel. Yes, naisip kong sekretary to dahil na dito to nakaupo sa labas at malapit sa pintuan ng amo. Ma'am, may bisita pa po si sir eh. Sagot ito at pilit ng umiti. Di naman siguro kami nakakaistorbo kung sino man ang bisita niya sa loob. Gusto siyang makita ng mga bata kaya pwede naman siguro kaming sumilip kahit saglit lang. Sagot ko habang dahan-dahan naglalakad papunta sa nakasarang pintuan. Sinalyapan ko muna ang kambal na bala sa pagkakalikot ng kung anong bagay malapit sa table ng sekretary. Agad namang napasunod ang sekretary. Aktong pipigilan ako sa bala kong pagbukas ng pintuan ng opisina nang tinitigan ko ito na masama. Hindi ko alam kung bakit malakas ang kabog ng dibdib ko. Para talagang may mali. Mabilis kong binuksan ang pintuan ng opisina para lang magulantang sa aking nakita. Nandaki ang aking mata, kasabay ng pagtulo ng duha na hindi ko napapansin. Kitang-kita ko kasi ang ginagawa ni Miguel kasamang babaeng nakapatong sa table nito. Pareho silang hubad at nasa kalagitnaan ng mainit at pagtatalik. Hindi ko kilala ang babae at kahit iuntog ko pa ang ulo ko sa pader, hindi ko talaga siya makikilala dahil sa kondisyon ko ngayon. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanilang mga mata at sabay pang napatingin sa kinaroroonan ko. Anong ibig sabihin nito? Akala ko ba asawa mo ko pero bakit ganito? Tanong ko habang di ko halos mapigilan ang pagtulo ng duha sa aking mga mata. Sinulyapan ko ang kambal na abala pa rin sa kanilang ginagawa at walang kamali-malay sa mga nangyayari dito sa loob ng opisina.
Pikit mata kong sinara ang pintuan ng opisina upang di makita ng kambal ang kababuyang ginagawa ni Miguel dito sa loob. Hindi ko maintindihan kung bakit parang dinudurog ang puso ko habang pinapanood sila na halos nagkukumahog sa pagsuot ng kanilang mga saplot. Alice, what are you doing here? Bakit di ka man lang tumawag bago ka pumunta dito? Tarantang tanong ni Miguel. Ngumiti ako na mapakla bago ko pinunasan ng luha sa aking mga mata. Tinitigan ko ang babaeng kasama nito bago mo rin nagsalita. Kaya pala 3 araw ka nang di nagpapakita sa mga anak mo. Abala ka pala sa ibang bagay. Akala ko negosyo lang pinagkakabalahan mo, yun pala. May iba pa? Bakas ang pait sa boses ko na sagot dito. Agad namang sinenyasan ni Miguel ang babae na lumabas na. Tinitigan muna ako ng babae mula ulo hanggang paa bago dahan-dahang lumabas ng opisina. Who is she? Matagal na ba kayo? Siya na ba ang pinalit mo sa akin sa mga panahong nawala ako sa tabi mo? Puno ng panunumbat na tanong ko dito. Muling natigilan si Miguel at tumitig sa akin. Hindi to nakaimik kaya pinagpatuloy ko ang gusto kong sabihin dito. Alaala ko lang ang nawala sa akin, pero hindi ako manhid. Ginawa kong lahat para sana mapunan lahat ng pagkukulang ko. Nasa akin ang problema kaya dapat nang na mag-effort ako na muli kang kilalanin. Nagtatanong-tanong ako sa Manson, pati na rin sa mga anak mo kung anong kang klaseng tao at kung anong klaseng pagkasamang naganap sa atin noon para naman kahit papaano may ideya ako. Pero hindi ko akalaing sa ganito lang pala mauuwi lahat ng pagsisikap kong yon. Ang paghihintay ko sa iyo sa muli mong pagbabalik ng Manson. Bakit? Ito ba ang ganti mo sa akin dahil sa pag-iwan ko sa inyo? Umiiyak kong wika. Sobrang sakit ng dibdib ko at parang gusto kong sumigaw para kahit papaano ay maibsan man lamang ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Alice, look, I'm sorry. Please, hayaan mong ituwid ko ang pagkakamaling to. Pautal-utal na sagot nito. Lumapit ito sa akin at akmang hahawakan ako nang bigla akong bumigsi. Don't touch me. Huwag mo akong hawakan gamit ang marumi mong kamay, Miguel. Ginamit mo yun sa babaeng at ayoko mahawa sa kakatihan ninyong dalawa. Umiiyak na wika ko dito. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Miguel, pero hindi ko to pinansin. Ang gusto ko lang ilabas ang sama ng loob ko dito. Imagine, pinilit kong punan lahat ng mga panahong nawala ako. Pagkatapos ito bang palang makikita ko? Nakita ko ang pait sa mga mata ni Miguel nung sabihin ko ang katagang yon. Pero wala na akong pakialam ka. Masyado masakit sa akin ang ginawa nito. Akala ko maayos ng pamina namin pero mukhang nagkamali ako. Alice, mag-usap tayo, please. I know. Inaamin ko. Kasalanan ko dahil muli ako nagpadala sa tukso, but please, pag-usapan natin to. Ayusin natin to alang-alang sa mga bata. Nagsusumama nitong wika. Pagkaka kong tumawa sa kabila ng pagtulo ng duha sa aking mga mata. Wala nang dapat pang ayusin, Miguel. Dahil hindi na maayos pang pamilyang to. Total naman, mahigit 2 taon akong nawala sa buhay ninyo ng mga anak natin. Bakit hindi lang natin ituloy-tuloy yon? Sagot ko dito. Napatiimbagang to. Tinitigan ako sa mga mata. What do you mean? Diretsahin mo ako? Anong gusto mo para mapatawad mo ako? Tanong nito. I want a divorce. Tuluyan na tayong maghiwalay. Ayoko nang magpaghapos sa kasal na to, Miguel. Palayain na natin ang mga sarili natin sa kasal na to para na rin sa katahimikan nating dalawa. Sagot ko. Napaigtad ako na marinig kong malakas itong paghampas ng kanyang mga kamay sa lamesa. Naniningkit ang mga matang tumitig sa akin. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Bakas ang galit sa boses sa tanong nito. Naikuyom ko ang aking kamao para pigilan na mag-hysterical sa harapan nito. Anong karapatan niya para tumanggi sa alokong divorce? May iba na siya at malayo mo nang magkaayos pa kaming muli. Hindi ako gagaya sa ibang mga babae na harap-harapan ng niloloko ng kanilang mga asawa. Patuloy pa rin nakikisama sa pag-aakalang magbabago ang mga to. Para sa akin, wala nang pag-asang magbabago si Miguel. Once a cheater, always a cheater. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto ko. Wala nang saysay pa kung itutuloy pa natin ang pagsasama natin. Sira ng pamilyang to. Sinira na nating dalawa. Sagot ko habang di mapigilan ang pagturo ng duha sa mga mata. Pagkatapos nagmamadali akong lumabas ng opisina. Agad namang sumalubong sa akin ang kambal. Parehong puno ng pagtataka ang nakaguhit sa mukha ng mga to. Mommy, what happened po? Bakit po kayo umiiyak? Naiiyak na tanong ni Maine. Agad ko namang pinahid ang luha sa aking mga mata at pilit nang umiti. Wala baby. Pwede na kayong pumasok sa loob ng office si Daddy para makita siya. Hihintayin ko na lang kayo dito.
Sagot ko habang pinipilit na huwag tuluyang maiyak sa harap ng mga anak ko. Nakita po namin galing sa loob si Tita Corina, Mommy. Inaway niya po ba kayo? Sabat naman ni Alexos. Natigilan naman ako at saglit na napakunot ang noo. Kung ganon, Corina ang pangalan ng babaeng yon. Kilala siya ng mga anak ko at ibig lang sabihin nito, matagal na silang may relasyon. Siguro kung hindi lang ako muling nagpakita sa kanila, hindi sana kami nagkakagulo ng ganito ngayon. Ang sakit. Sobrang sakit. Tumango lang ako at wala sa sariling napatingin sa sekretary ni Miguel na nakatitig sa akin. Bakas ang awa sa kanyang mga mata. Agad namang pumasok na sa loob ng opisina mga bata. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Siguro kailangan ko munang bumalik sa bahay ng kapatid ko. Napahagulol ako ng iyak at wala sa sarili. Naglakad palayo ng opisina ni Miguel. Pagkatapos ay kinuha kong cellphone sa aking bag para tawagan si Kuya Danilo. Sa mga panahong to, wala akong pwedeng malapitan, kundi ang aking pamilya. Kailangan ko sila para mabawasan ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Alice, nasan ka? Agad na tanong ni Kuya sa kabilang linya. Lalo naman akong napaiyak na marinig ko ang boses nito. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Kuya Danilo na tanong nito. Kuya, pwede bang sunduin mo na ako dito? Kailangan kita. Kailangan ko na makakausap. Umiiyak na sagot ko dito. Natigilan to at marahas na napabuntong hininga. Nasaan ka ngayon? Sabihin mo sa akin para masundo kita. Sagot nito. Agad ko namang sinabi kung saan building ako. Ihintayin mo ako dyan, Alice. Papunta na ako dyan. Sagot nito sa akin. Tanging pagkikbilang ang naging sagot ko bago pinatay ang tawag. Muli kong nilingon ang pintuan ng opisina ni Miguel. Di pa rin lumalabas sa mga anak ko. Naikuyom ko ang aking kamao at napagpasyahan. Lapitan ang sekretary nito. Aalis na muna ako. Pakisabi nilang kay Miguel siya na munang bahala sa kambal. Wika ako dito at maling silulyapan. Nakasarado pa ring pintuan ng opisina. Umaasa akong lalabas si Miguel at kakausapin ako sa huling pagkakataon. Ma'am, hindi po ba kayo magpapaalam sa kanya? Baka hanapin niya po kayo. Sagot nito. Pagak naman akong natawa. Malabo na siguro. May iba na siya? Tanging sagot ko lang at laglag ang balikat na naglakad papuntang elevator. Sinundan naman ako ng tingin nito hanggang sa sumarang elevator. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin habang bababa ako. Hindi ko na nakita pa ang itsura ng isang Alice bago bumalik ng Pilipinas. Ang laki ng pinagbago ko sa 3 araw kong pananatili sa mansyon ni Miguel. Para kung isang kaluluwang ligaw na hindi alam kung papaano mag-uumpisa. Litong-lito ko sa mga nangyayari sa buhay ko. Nalaman ko nga may asawa ko pero may iba na pala siya. Akala ko hinihintay niyang pagbabalik ko pero nagkamali pala si Carla. Sobrang sakit. Nararamdaman ng puso kong mahal ko siya dahil kung hindi ako iiyak ng ganito. Hindi ako masasaktan ng ganito. Pero life must go on, ika nga. Siguro kailangan kong tanggapin ang lahat ng ito. Mas mabuti na rin sigurong mawala ng lahat ng alaala ko tungkol sa kanya para kahit papaano wala na akong babalikan pa. Masakit. Sobrang sakit. Pinahid ko mulang luha sa aking mga mata bago taas na akong naglakad papalabas ng building. Lahat ng mga mata nakatutok sa akin pero hindi ko pinapansin. Wala na akong pakialam sa iisipin para ibang tao. Ang mahalaga sa ngayon makalayo muna ako sa lugar na ito at makapag-isip ng susunod na hakbang na gagawin ko. Alam ko, hindi pa babayaan ni Miguel ang mga bata. Nakaya nilang mabuhay na higit sa 2 taon na wala ako. Ngayon pa ba naman na ilang araw akong pansamantalang mawawala? Hahanapin ko muna ang sarili ko at aalamin ko kung sino ba ako noon. Kung sino ba si Miguel at kung sinong babaeng yon. Alam ko, tutulungan ako ni Kuya Danilo para makabangon. Di naman nagtagal nakita ko na ang paparating na sasakyan ni Kuya Danilo. Agad tong huminto sa harapan ko at nakita kong agad bumaba si Kuya sa loob ng kotse at nilapitan ako. Tinitigan muna ako nito bago ko niyakap. It's okay, it's okay. Bulong ito sa akin at inakay na ako pasakay ng sasakyan. Wala kang karapatan para hawakan ng ganyan ng asawa ko. Pareho naman kaming nagulat ni Kuya Danilo na may biglang nagsalita sa aming likuran. Agad kong lilingon at nakita ang galit na si Miguel na papalapit sa amin. Agad ako nitong hinablot sa kamay at galit na tinitigan si Kuya. Ano ba? Bitawan mo ako, Miguel? Wala kang karapatang pigilan ako kung saan ko man gustong pumunta ngayon. Galit na wika ko habang nagpupumiglas. Lalo nagdikit ang kamay nito sa galit habang nakatitig kay Kuya Danilo. Siya ba?
Siya ba ang pinilit mo sa akin kaya ang lakas ng loob mo na humingi ng divorce? Galit na wika ni Miguel habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak nito sa braso ko. Napaigik naman ako dahil sa sakit. Pakiramdam ko babakat ang kamay ni Miguel sa braso ko sa mahigpit na hawak ito na para bang ayaw niya akong bitawan. Wala ka nang pakialam tungkol sa bagay na yan. Nakita mo naman siguro na ayaw na sa'yo ni Alice, di ba? Bitawan mo siya at hayaan mong makaalis na kami. Pigil naman ang galit sa boses ni Kuya habang sinasabi ang katagang iyon. Napangiti naman si Miguel at takmang hihilahin ako pabalik ng San Isidro building nang muling magsalita ang Kuya Danilo. Bitawan mo na si Alice. Ayaw niya na sa'yo kaya wala kang karapatan. Nahawakan siya ng ganyan na para bang pag-aari mo siya. Galit na wika sa akin ni Kuya. Agad naman akong binitawan nito at nagmamadali. Sinugod si Kuya at sinapak sa mukha. Gulat naman akong napalapit sa kanila at agad pinagsusuntok sa dibdib niya si Miguel. Walang hiya ka? Walang iya ka. Wala kang karapatan para saktan siya. Sino ka ba sa akala mo, ha? Huwag mo nang dagdagan pa ang galit na nararamdaman ko sa'yo. Utang na loob. Tumigil ka na, Miguel. Hayaan mo muna ako makaalis dahil pagod na ako sa mga pinagagawa mo. Umiiyak pang sigaw ko dito. Alice, let's talk. Magpapaliwanag ako. Bigyan mo naman sana ako ng time na itama mga maling nagawa ko. Pakiusap itong sagot sa akin. Agad naman akong umiling. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Siguro kung meron man, para na lang sa mga anak natin. Hayaan mo muna ako makaalis dito para makapag-isip. Masyado ako nagulat sa mga nangyari sa atin kaya bigyan mo muna ako ng space. Hindi matatapos dito ang pagharap natin. May mga anak tayo at siguradong babalik ako para sa kanila. Sa ngayon, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo muna ako makaalis dito. Hayaan mo munang mapahawi lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Nakikiusap na wika ko dito. Para naman tong talunan ng biglang napaatras, habang purong-puro ng pakiusap ang nababasa ko sa mga mata nito. Umiling nang ako, tuloy na siyang tinilikuran. Nilapitan ko si Kuya Danilo. Tumango ito sa akin at tuluyan na akong pinasakay sa loob ng kotse. Sinulyapan muna nito si Miguel at nagmamadali ding sumakay sa driver's seat. Kasabay ng pag-usad ng kotse ni Kuya ay ang pagpunas ng luha sa aking mga mata. Di na ako lumingon pa at pilit na pinakalma ang aking sarili. Tahimik naman si Kuya nagdadrive lang hanggang sa makarating kami ng bahay. Magpahinga ka muna, tsaka na tayo mag-usap kapag ayos ka na. Wika ni Kuya sa akin na makababa kami ng kotse. Malungkot naman akong tumango. Alice, lakasan mo ang kalooban mo. Isipin mong kasama to sa isang normal na buhay at halos lahat ng tao dumaraan sa ganitong sitwasyon. Huwag mong kalimutan nandito lang kami para damayan ka sa kung anumang problema mo ngayon. Wika ni Kuya. Tumango naman ako at agad na naglakad papasok ng loob ng bahay. Pagdating sa loob ng kwarto, agad kong binagsak ang hapong-hapo kong katawan sa kama. Pakiramdam ko galing ako sa isang nakakapagod na gera. Hinayaan kong tumulo ng tumulo ang duha sa aking mga mata habang nakatitig sa kawalan. Ano na ang mangyayari? Ngayong nasa point si Alice na ayusin sanang gusot sa kanila ni Miguel, pero nasira to dahil sa hindi niya inaasahang ginagawa ng asawa kasama ng babae niya. Ano ang gagawin ni Miguel para muling makuha ang loob ni Alice? May pag-asa pa bang mabuo ang nasira nilang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.